may mga taong, may mga kaso, may mga taong kumukontra sa gobyerno. Dahil sa ngayon, ang status ngayon ng MILF at saka ng government, ang MILF ay lumagda ng kasunduan sa gobyerno. Na ngayon, ang MILF at saka ng gobyerno ay partners para sa kapayapaan. Kailangan lagi natin intindihin, isipin na katuwang natin, partners natin ang gobyerno ng Pilipinas para sa kapayapaan at saka sa kaunlaran ng bansang Morelos. So, napag-isipan namin with the second mechanized dahil itong programa na to, experience namin sa side natin sa MILF. Naranasan natin ito at nangyayari ngayon sa present na panahon ngayon. Kung bakit itong mga kriminal na to, itong mga ayaw sa gobyerno, ayaw nila ng mga kapayapaan, ito yung tinatawag nila sa English na peace spoiler. Ayaw ng katahimikan, gusto nilang manggulo. Itong mga NPA, mga DI, mga lawless element, mga Abu Sayyaf, ang ginagawa nila ngayon sa kasalukuyan, na dito sila nagtatago sa malapit sa kampo ng mga MILF. Kaya bakit natin ginawa ito? Yung mga ISIS na dyan sa Kura-Kura mismo, na sa baba ng Kura-Kura na dyan sila nagtatago. Noon. Sa Taguluan, na lumalapit sila sa mga kampo ng MILF, mga NP. Diyan din sa Maging, sa 103 Brigade, lumalapit sila sa mga kampo ng MILF. Ang ginagawa nila kung paano sila makapasok sa malapit sa mga kampo, kukontak sila ng membro ng MILF at sasabihin, baka pwedeng makabili kami ng mga pagkain. Ginagamit nila tayo para sa logistic supply nila. Tayo naman, hindi natin maiwasan dahil ang gusto natin, paano kumita. Kasi, ang isang sakong bigas, pwede lang bilhin 5,000 yan. Na kung tayo mismo na ang inisipin natin ay paano tayo kumita, ikaw lang ang kumita. Pero yung disadvantage, yung pagkonsinti mo sa kanila, pagtulong mo sa kanila, pagbili ng mga supply nila, na nagiging lagi silang nananatili dun sa area nyo. So anong resulta? Pwede kayong magkagira ang gobyerno at saka ang NPA dun sa pinagtatago niya sa malapit sa kampo niya. So anong resulta? Magbabakwit tayo. Pati MILF involved. Kasi hindi kayo umalis. Alang, lalabanan yung gobyerno. So masisira yung pangkabuhayan natin. Nakita niyo yung advantage ng peace process? Nakita niyo ba kung ano yung advantage ang na benefits natin sa pagpirma ng MILF sa ceasefire agreement at saka sa peace process? Dati dito sa Tangkal, dati ba? Hindi, ito tingnan niyo kung ano yung reality ba, yung reality. Ilan ba ang professional dati dito nung lagi tayong nagkakagira? Dito sa Tangkal mismo, ha? Pero ngayon na mayroon nandyan na yung peace file, commit ng MILF sa peace process, pumirma ng MILF sa peace process, hindi mo mabilang-bilang yung mga streamer na nandyan na lahat professional. Kasi, yung mga magulang, yung mga MILF na involved sa kasama sa MILF, nakapagtrabaho sila, nakapaghanap buhay, pero yung mga anak nila, nasusustentuhan nila, napapag-aral nila. So kahit ito lang, kahit yan lang, ang mabinefits natin sa peace process na napakalaking benefits na nakuha natin. So ngayon, dahil dito sa 1 to 5 Beach Command, alam nyo yan, na ang isang balita dito, kasi lagi natin balita, na dito sa Tangkal, na dito lumalapit yung mga diyan. Kasi alam namin yun. Maraming report sa amin, kasi lahat ng reports,
dumarating sa amin, hindi lang kami ako nakakakuha ng report. Unang-unang dumarating na report sa AP. Itatawag nila ngayon sa amin. Ano itong mga ISIS na nandyan sa tangkal? Itong barangay, itong ganyan. Kami na naman i-verify namin sa field kung tama ba o hindi tama yung reports na yun. So kaya nangyari ito, isa ito sa ginawa namin magpermahan tayo ng taxis na itong declaration of personal non grata para ipaalam sa inyo na itong mga grupo na to ay sila yung sumisira ng kapayapaan. So kailangan, dahil itong pipirma natin ito na commitment, na dapat itong area, ito kasing biruar na to, alam niyo itong biruar na to, kaya medyo ipasok ko na naman sa Camp Transformation para medyo ano kayo. Itong biruar na to, barangay biruar. Ang Camp Pilal, na mayroon kaming 7 priority barangay na yun ang tututukan na ibibilap. Isa sa 7 priority barangay ng Camp Pilal, ang Tamparan, ang Pangaw, ang barangay Biruar ng Tangkad. Isa ito sa pinaka-priority na barangay na ibibilap ng kampo. Ang barangay Panalawan ng Taguluan, barangay Dapaw, barangay Ilian ng Madamba, barangay Tampurong ng Madanong. Ang Camp Transformation na dyan nakatutok ngayon sa 7 barangay. Hindi kami pwedeng lumabas sa 7 barangay na yan. Lahat ng budget ngayon na dyan nakatutok, dyan ibibigay sa 7 barangay na yan. Kaya kayo, itong inupuan nyo na kalsada, itong dinadaanan natin, galing sa amin ito. Galing ito sa Camp Transformation, itong kalsada na to. Yung mga pispa, yung mga hito, mga chicken na nalagay dito, worth of 8 million yan. Mga bikirin nyo, galing sa Camp Transformation, hindi galing sa bar yan. Mga water system na dyan lahat. Ngayon, mayroon na naman kayong additional na 8 million para sa livelihood nyo. Galing sa UST. I-enhance natin itong mga hito, i-enhance natin yung chicken. Magkakaroon pa kayo rito ng itikan para doon sa Salted Egg. Yung mga estudyante nyo rito, mayroong ibibigay din ng mga computer. Yung mga estudyante. Yes. Worth of 8 million na galing sa UST yan. Magkakaroon pa kayo rito na tinatawag nila na yung briquette charcoal. Yung briquette charcoal na yun ay yung uling na pinumpak siya. Nakakumpak na uling na medyo charcoal briquette. Parang halubla ka na kinukumpak siya. Magkakaroon kayo nito. Next week, mayroon pa bago dito na pamanan na isang warehouse with solar dryer at saka isang multi-purpose. Dito sa barangay Biruar, ilalagay. Magkakaroon din kayo ng mga pwesto dyan sa lalabas na yung kung anong nilagay natin dito kasi yung bikirin nyo dito na naibigay sa inyo, i-enhance yun, nadadagdagan yun ng 4 na motorcycle na yung magde-deliver ng mga tinapay sa mga barangay. Ganyan ang programa na Camp Transformation. Yan ang pinaka-swerte nyo dahil ang barangay Biruar ay kasama sa priority barangay ng Camp Pilal. Yun ang pinaka-the best nun. So ngayon, balikan natin itong personal non grata. Itong personal non grata, ang ibig sabihin nun, hindi binagbabawal dito sa 1 to 5 days command kung baka mayroong papasukin dito na mga kriminal. May papapasok nyo dito, ina-allow nyo na pumasok dito ang mga DI, pinapasok nyo dito ang mga NPA. Kaya tayo pipirma ng agreement na pagkakasunduan natin na lahat ng mga may kaso, mga kriminal, mga NPA na pinagbabawal sila dito sa area, especially dito sa Camp 1 to 5 days command. Kasi ang Camp Biruar, kabirin ito lahat ng isang barangay.
So dapat, kapag mayroon kayong na-monitor na mga taong mga masasama, ang inisip nila ay kaguluhan, dapat ma-inform nyo kami, kahit inform nyo lang si Mujtaba, dahil siya yung adjunct ng Lanao del Norte area, para mapag-usapan natin. Kasi nangyari yan sa Kura-Kura mismo. Pagbisita doon ni Kumwan, a division commander ng First ID, sila ni General De La Rosa. Pagbaba namin, na nakita namin sa site, nakita namin sa GPS, na may nagtatago doon sa baba ng kampo ni Commander Babo, na 300 meters lang ang hawi doon sa kalsada. Layo nila doon sa kalsada. Pinakita sa amin ni General De La Rosa, sabi na, bro, malapit lang dito sa kampo ni Bravo. Sa baba ng Kura-Kura. Pagitan nung nilalagyan nyo ng checkpoint nyo doon. Tapos doon. Doon sa pagitan at saka doon sa loob ng Kura-Kura. Na mga DI, mga ISIS. Biro mo yun? Doon na sila pumapasok, doon na sila lumalapit na sa... Kay Bravo pa yun, ha? Huwag pa kasi sa inyo. Di ba? Hindi nga sila natatakot kay Bravo, sa inyo pa. So, kailangan nyo ng, kaya tayo pipirma ng agreement, pipirma ng commitment, para pagkaisahan natin na itong mga to, na sila yung sisira ng peace process, sila yung sisira ng kapayapaan dito sa area natin. Papayag ba kayo? Kasi ano, mga kalsada na, ang dami na binibigay, tapos bigla na lang mawawala. So kailangan yan na pagkaisahan natin na huwag nating hayaan makapasok sila sa mga area natin. Especially in Barangay Birwat. Kasi ang Barangay Birwat is part. Lahat ng nasa loob ng Barangay Birwat ay adjacent camp ng 125 Base Command. So yun lang, importante na naintindihan yung process. At saka sabi namin sa inyo, ang BARM, huwag nyo nang isipin ng BARM. Kasi ang nakatutok sa atin dito, especially in Lanao Norte area, is normalization. Mawala ang BARM, kahit sino pa yung maging leader ng BARM. Pero yung implementation ng normalization ay tuloy-tuloy yan. Hindi manggagaling sa BARM ang pera na i-develop sa mga kampo. Pera yan ang commitment ng national government na dapat ang lahat ng i-develop sa mga kampo, 70% ng gagamiting development sa camp ay manggagaling sa national government. 30% ng budget sa normalization, sa Bangsamoro normalization trust fund ay manggagaling sa mga international donors. So huwag kayong mag-alala. Ngayon, may binigay ang World Bank na $2.5 million para sa camp transformation. Paghihati-hatihan yun ng 6 major camp. Ihati-hati yun ng 6 major camp. So yun ngayon, ang masasabi namin sa inyo, sana itong commitment natin sa 125 Command with the 2nd Mechanized and 5th Battalion, na sana wag natin silang biguin, wag nating sabutahin yung kapayapaan sa mga area natin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.